Kinumpirma na ng ilang Deputy Speaker sa Kamara ang pagbaba sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa update magbabalita, live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, nasaan ngayon si House Speaker Martin Romualdez? At balikan po natin si Mobile Journal Arles de los Santos na nasa Kamara. Arles, anong update dyan? Cheryl, mula kagabi nga ay tinutukan na natin itong napapabalita na pagpapalit ng liderato ng Kamara. Kaya naman hanggang gabi kahapon ay inantabayanan natin ito at nakita nga natin na kagabi ay naglabas na ng ilang mga gamit mula sa opisina ng House Speaker dito kasama na nga ang ilang mga refrigerator, ang mga ref at ilang mga santo at ngayon ayon kay Deputy Speaker Jefferson Conghun ay nandito nga sa opisina niya si Representative Martin Romualdez. So, selyado na ba kung sino ang magiging bagong House Speaker? At may impormasyon na bang naibahagi dyan kung paano gagawin ang turnover ng House Speakership mamaya? Sa ating pakikipanayam, Cheryl, sa ilang mga matataas na opisyal ng Kamara na nakita natin na kasama sa naging pagpupulo nga kaninang umaga ay kinumpirma nila na si Isabela 6th District Representative Bogie D. III na nga ang susunod na magiging kinatawan ng Kamara. Patungkol naman sa magiging proseso at kung papaano nga ang magiging change of leadership, medyo naging tikom ang kanilang tagtugon dyan, pero aabangan natin yan mamaya sa pagsisimula ng plenaryo. Pero nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam si Deputy Speaker Ronaldo Puno at narito ang kanyang naging pahayag. Kahapon na pinatawag niya yung mga party leaders na mga 4:30 ng hapon at sa amin na nakausap na daw niya yung presidente. Then he had informed the president that he was going to resign his position today. Prior to that kasi, nag-uusap kami mga party leaders with him. Ang alam namin kasi, magli-leave lang siya. Pero ang kwento niya sa amin kahapon nung pinag-iisipan niya nung bago siya pumunta sa Malacanang, sabi niya magbibitiw na lang siya ng completely para maharap niya lahat ng mga akusasyon, mga chismis, kung ano mga paratang sa kanya hinggil dito sa mga flood control at kung ano pa yan. Arles, sino-sino sa ngayon yung mga nakikita mong naglalabas-masok sa opisina ni House Speaker? Cheryl, kasama nga dyan ang ilan sa mga political party leaders. Kanina, ilang minuto lamang ay lumabas dito. Kasama nga si Deputy Speaker Ronnie Puno, ang iba pang kasama ng NUP na sina Representative Romeo Acop, maging nga si Tingog Party List Representative Asidre, pati si Deputy Speaker Jefferson Conghun, maging si Representative Lawrence Defensor. Dito, Cheryl, ay patuloy natin na hinihingi ang kanila pang mga pahayag pero nagpaabot na ng kanilang pagsuporta sa bagong liderato ng Kamara, si Representative Lawrence Defensor na sinabi na kailangan na nga ng pagbabago dito sa Kamara para mas masilip at magkaroon ng transparency patungkol sa mga maanumalyang flood control projects na ngayon ay ginigisa nga at Kamara. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Kaugnay pa rin ng pagpapalit ng liderato sa Kamara kung saan nakatakda ng araw bumaba sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga issue, magkakasama natin na Votas Representative Toby Tiangco. Magandang tanghali po sa inyo, Kong Toby. Salamat po sa oras. Yes, Cheryl. Magandang tanghali. Kung nagpulong daw ulit yung mga party leaders kasama si outgoing House Speaker Martin Romualdez at incoming Speaker Bogie D. May detalye ho ba kayo? Baka may narinig ho kayong mga pinag-usapan sa meeting? Wala po, hindi ako imbitado dun sa meeting, so wala pa po ako nadidinig na information tungkol dun sa bagay niyan. Kung una nyo nang sinabi na anumang change of leadership sa Kamara, kailangan ng basbas ng palasyo noon. Bakit si Congressman Bogie D ang napili? Kasi nung una, ito po, sa inyo talaga gustong ilipat ang House Speakership, pero tinanggihan nyo po. Ay, hindi naman sa akin gustong ilipat, no? I don't know I don't know where you got that information. I think I was one of those being kinoconsider considered by my
my fellow members, no? But hindi naman ganun, no? Pero nga na hindi pa pwede. Ngayon, yung sinasabi ko lang is, di ba nakita mo kahit dun sa statement ni, I think ni Deputy Speaker Ronnie Puno, sinabi niya, di ba nagpunta si Speaker Martin sa Malacanang, di ba? To inform Malacanang that he will resign. Yan yung statement ni Deputy Speaker Puno. So that just shows na talagang out of respect to Malacanang, hindi talaga gagalaw yung mga members ng House. No? That's one of the factors that we must take into consideration. Diba? Dahil may respeto tayo sa presidente, siyempre yung mga sumusuporta sa presidente will just not take out the speaker kung nakikita nilang hindi pa okay sa Malacanang or nag-iintay, nagpapakiramdaman yan di ba? Siguro nagpapakiramdaman kung ano talaga dapat gawin because that is out of respect to Malacanang. Doon po sa mga... Sa statement ni Deputy Speaker Ronnie Puno, ang unang inform ni Speaker Martin Romualdez was Malacanang, di ba? That's out of respect to Malacanang. Nung una po na, yung ilan po sa mga impormasyon na nakuha po namin ay sinasabing ilang linggo na or may halos isang buwan na napapag-usapan at maingay nga po yung pagpapalit ng liderato dyan sa Kamara. Pero yun nga po, yung pangalan na ninyo na lumutang at sinasabing kayo po yung unang konsiderasyon. Yun ba ay nakarating sa inyo? You seriously considered it or tinanggihan nyo rin po? No, I think that came out only because I was the most vocal, di ba? Ako yung pinaka-vocal doon sa sinasabing hindi ko na kayang iboto si Speaker Martin. Tapos ang nangyari, lumabas na itong lahat ng kontrobersya sa flood control at syempre naapektuhan yung reputasyon ng House of Representatives at kaming mga congressman. No? At openly, pag tinatanong ako, even amongst colleagues o even sa media interview, sinasabi ko, hindi maganda kung sakali man na umabot doon, hindi maganda. Kaya doon pa lang sa mga maliliit na pulong-pulong o doon sa mga interviews, sinasabi ko na hindi ko pwedeng tanggapin yan kasi hindi maganda. Iisipin ng tao na kaya lang ako lumabas ng statements na yun, para maging speaker. No? So gusto kong patunayan na this is not about the speakership, but this is about the needed reforms. Ito'y tungkol sa mga reforma na kailangan gawin para sa ating bansa. No? It's not about the speakership. So, yun lang ang gusto kong ipakita na hindi yan tungkol dyan. Maliban po sa inyong pangalan, Kong Toby, lumabas ang pangalan ni Kong Garcia, Kong Albi Benitez, at ngayon nga po ay si Kong Bogie D. Bakit po si Kong Bogie D ang nakita niyong papalit kay House Speaker Martin Romualdez? I think siya yung napagkasunduan siguro ng House leadership, di ba? So, siyempre gusto naman natin na smooth yung transition. Ayaw naman natin ng magulong transition. So, siguro siya yung katanggap-tanggap sa karamihan ng ating mga House members. No? I would think that is the reason why. Pero mahalaga rin po na ang opinion ng palasyo kung sino ang papalit ng House Speaker sa House Speakership. No. Ang importante sa opinion ng palasyo is kung ang perception ng mga congressman is payag bang palitan. Yun ang una because kung hindi tayo payag palitan, hindi tayo mapupunta doon sa sinong papalit, no? Of course, Congress would want a speaker na perceive na magandang working relationship with Malacanang. Wala namang gusto ng speaker na makikipag-away sa Malacanang, di ba? Kasi mas magandang working relationship ng speaker with Malacanang, mas maganda para sa lahat, di ba? Kasi mas mabilis maipapasa yung mga batas, mas mapag-uusapan kung ano yung magandang legislative agenda para sa ating mga kababayan. So mas maganda yung may magandang working relationship. So that is also a consideration. No? It's not only working relationship with your fellow congressmen, but working relationship of the speaker with Malacanang. Ganun naman lagi.
Para sa kaalaman po ng mga manonood, ano nga bang klaseng relasyon mayroon or gaano kakilala ng palasyo si Congressman Bogie D? I wouldn't know, no, kasi hindi ko naman alam yung personal relationship nilang dalawa. Pero siguro naman okay, 'di ba? Okay naman. Wala naman na nakikitang problema. Because Considering, my perception is that okay yung relationship, but to what extent, how good is it? Hindi ko masasagot yan. consideration po kaya yung pagiging galing sa North ni Congressman D? It could be, but is that the real reason bakit siya iboboto ng mga members? Hindi naman yun eh. I mean, Congressman D has been here already for ang tagal na ng experience ni Congressman Bogie D sa gobyerno, no? I think nagkasabay kaming the first time I met him was I think in the year 2000 nung pareho kaming municipal mayor sa League of Municipalities of the Philippines. Doon kami unang nagkakilala. Tapos naging congressman siya, naging governor, naging vice governor. So matagal yung experience niya. And that experience will help him, of course. And if that's the experience he'll bring to the House, it will be good for the House, di ba? Nung una po ay ang sinasabi, nung unang lumutang po ang pangalan ni Congressman D, ay nung una daw in-offer or finloat yung ganong idea na siya ang pumalit kay House Speaker Martin Romualdez, ay ayaw daw hong tanggapin. May balita ho ba kayo on that? Or may reservations? Alam mo yan, lahat yan is puro mga speculation, puro mga haka-haka. Wala na tayo dun sa usapan na yun eh. So, mahirap. Pero si incoming Speaker Bogie din lang ang tanongin nyo, mas masasagot niya yung mga bagay na yan. Ngayon pong may change of leadership. Kayo ho ba ay mananatiling independent or sasali na po kayo sa majority? Sasali na sa majority, no? So you... Yes, sasali na kami ako sasali na sa majority. And it seems ganun yung feeling ng mga kasamahan ko sa independent. I cannot speak to them, but it seems that is the feeling. So you're giving your full support sa bagong speaker na si itatalagang House Speaker Faustino D. Yes. We will give. I will give my full support. I will help in whatever way I can. Alam mo, kahit naman noong hindi ko binoto si Speaker Martin, I was trying to help the House in my own small little way, di ba? Yun naman talaga yung ginagawa ko. Hindi ko lang siya mabotong speaker, di ba? So, wala naman sigurong reason para mag-independent pa kami kasi iba naman yung speaker na iboboto namin. Magkakaroon ho ba ng rigudon din? Pag ganitong bago ang speaker, rigudon sa committee, chairmanships? That would be up to the leadership, no? Pero siguro, kung ako, sa tingin ko doon sa mga major committees, dapat magkaroon, that's my own opinion, pero wag muna ngayon. Tapusin muna natin yung budget, wag natin, kasi hindi makakapagsimula yung Senado doon sa budget kung hindi namin tapusin. At any change will just delay the budget. So tapusin muna namin yung budget, tapos yung changes in committee chairmanships, if ever, later on pagkatapos ng budget, so that we have more time to talk about it, diba? Hindi divided attention. Kasi hindi madali yan, hindi madali yung palit-palitan. Medyo mahirap yan. Parang ka nagsimula ulit from zero. So mahirap siya. No? Kung ako naman, yung major committees lang, di ba? Paano po makakaapekto, Kong Toby, yung pagpapalit ng liderato sa mga aligasyon ng korupsyon, sa flood control projects, sa ilang mambabatas? I think it's not only the change of leadership, it's the work of the Independent Commission on Infrastructure, di ba? Yung change of leadership, kasi di ba parang ang nangyari dyan ay yung pagkadugtong-dugtong, di ba? Because as I said, nung hindi ako bumoto for Speaker Martin noong 2025, nung SONA on the 20th Congress, it was because of the 2025 budget, di ba?
So ngayon, ang nangyari dyan is because yung mga nakakaalam is si Congressman Saldico. Di ba? Siya dapat ang nakakaalam. At siya yung chairman of the Committee on Appropriations ni Speaker Romualdez. So parang by that association, nagkaroon ng problema yung House, di ba? Tapos siya pa yung naging susunod na speaker. So ngayon, papakita ng House na talagang tayo ay willing na maging transparent and we're willing to do whatever it is to gain the trust of people. Ang mahalaga dito is yung tiwala ng tao, di ba? So, naapektuhan na yung imahe ng House, kailangan bigyan yung tao ng dahilan kung bakit sila magtitiwala ulit, di ba? So, yun ang napakahalaga. So, we have to give them a reason why dapat sila magtiwala. And I think this change will give them a reason on why they should trust. Kasi at least, nagsisimula ng magkaroon ng pagbabago. Now, we will have to show, of course, this is not enough, no? This is the necessary first step, pero hindi siya sapat. So, kailangan talagang pakita nung bagong liderato na may reforma talaga. Pag sinabi pong reforma, ano yung sa tingin nyo na dapat na agad-agad na gawin ng bagong mamumuno dyan po sa Kamara para nga yun, yung maibsan yung galit ng publiko at ma-save pa yung integridad ng Kamara? Okay, number one. Nagsimula na naman nagsimula na, di ba? Nakita natin yung budget hearings ngayon, ibang-iba, magkakaroon na, sabi, wala na yung small committee, wala nang aaprubahan after second reading, wala nang gagalawin. So yun, napakagandang reforma nun, di ba? Napakagandang simula nun. And of course, doon sa mga legislative agenda na magpapakita na kami ay seryosong labanan yung korupsyon at walang pro-protection. Katulad nung isang final ni Majority Leader Sandro Marcos, yung bawal makapagkontrata up the fourth civil degree of consanguinity. Yung mga bagay na yan, pag pinasa namin at pinapakita na talagang pinipigilan yung oportunidad na mag-gain doon sa system, yan ang magpapabalik ng tiwala ng tao. Hindi naman mababalik yan ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Hindi naman ganyan yan, di ba? Siyempre, magmamatsyag muna yung tao at titignan. Pero ibig sabihin, ang pinakamahalaga ay may ginawa bang hakbang para magkaroon ng pagbabago. Yung unang hakbang, ginawa na. So, hinihiling lang natin na bigyan naman ng oras. No? But I also admit na sa tagal kasi na nag-intay ng tao, medyo gusto nila mabilis na reforma. So, susubukan na lang natin at tutulong tayo dyan para mapabilis yung reforma in whatever small way I can. Pero dito po ba sa gagawing investigasyon, nadadawit po dahil nangyari under the watch, under the leadership of House Speaker Martin Romualdez, itong malaking insertion, itong 2025 budget, na dito talaga nakita lahat na yung sobrang korupsyon sa flood control projects. Sinasabi lang, untouchable si House Speaker Martin Romualdez, maging si Congressman Zaldico. Ano sa tingin nyo this time ang magbabago sa bagong liderato? Hindi, yun nga yung magandang senyales nung pagbabago, no? It shows that no one is untouchable. 'Di ba? Yun ang napakahalaga, 'di ba? Kasi ang perception ng tao is nung hindi pinapalitan si Speaker Martin, iniisip nila na ang perception is proteksyonan nung mga House members yung kapwa nila mga congressman, not only the Speaker. No? Now that we are willing to do this change, sa tingin ko, makikita ng tao na wala naman pinoproteksyonan. At ang Kongreso, ang House of Representatives, ay sensitibo doon sa hinaing ng ating mga kababayan. Kong, puntahan ko lamang po yung ibang issues. Yung isa pang issues, ang umano'y conflict of interest ng negosyo ng inyong pamilya. Puntahan ko lamang yan yung na Trans-Pacific Journey Fishing Corporation. Ano po ang masasabi nyo sa pahayag na nakinabang daw ang inyong kumpanya sa import allocation? Okay. Number one, ako ay third generation fishing business.
Yung lolo ko ang nagsimula ng fishing business. Yung tatay ko, siyempre nung kailangan magtatag ng pamilya ay pumasok rin sa fishing business. So this company has been there. We've been in the fishing business for over 60 years, di ba? Number one yan. Okay. Number two, yung importation ay nagsimula noong previous administration pa yan. 2018 yata yung importation for the wet market nagsimula. And even at the time, hindi po ako kakampi ng administrasyon at the time. Even at the time, because of the scientific, transparent basis of distributing the allocation, hindi naman kasalanan ng kumpanya ng pamilya ko na sila ang pinakamalaking producer ng capture fishery. Ibig sabihin yung hinuhuli na isda, hindi aquaculture. So, based on that, nung nag-allocate, because of the formula that they did to allocate this, is based on your contribution to production. Di ba? Ibig sabihin, transparent yon and scientific. Walang ano ba yun? Walang kalokohan dyan. Imagine in the previous administration, hindi lang siguro alam ni Sec Laurel, yung kumpanya ng pamilya namin ay isa sa, ang pinakamalaki actually, na nakuha even in the previous administration. So there was no influence there. Pangatlo, hindi yung polisiya ng importasyon, hindi naman nagdaan sa Committee on Aquaculture and Fisheries yan. Hindi naman nagdaan yan because it's a policy, it's not a law. Diba? So, walang pakinabang. Pangapat, ano bang masama? Masama bang ibig sabihin, masama bang mag-legal na negosyo yung pamilya ko? Paano naman kami mabubuhay kung hindi naman kami pwede mag-legal na negosyo? Yan yung business namin. Panlima, itong pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga dyan is, nakita mo naman si Congressman Saldico, ginamit niya yung power niya para subukan pressurein si Secretary Laurel para mag-issue ng importation for 3,000 containers for him alone. Yung doon sa buong industriya, Cheryl, buong industriya last year, ang allocation was 1,100 plus containers only kasi 33,000 metric tons divided by 28, 1,100 plus metric tons. Pinaghati-hatian yun ng ilang kumpanya. Tapos gusto niya pasukin yung industriya na hindi naman siya kasama at siya mismo ang mag-import ng 3,000 containers para sa sarili niya. Ano bang klaseng tao yun? Hindi ba gahaman, swapang? Ano ba tawag doon? Di ba? So, sa tingin niyo po, may kailangan baguhin sa policy ng Department of Agriculture para maiwasan yung ganitong mga issue sa import allocation or talagang sabi niyo nga po, pagkatao lamang po ni Congressman Zaldico ang nakikita niyong problema? Hindi, yun lang. There is nothing to change because it is very transparent. It's scientific. Okay, ganito yan. Ang pag-determine ng volume that will be imported is not fixed every year. It depends on the shortage of production. Yes. So scientific yan. Ano ba ang kailangan na isda ng bansa sa ganitong taon? Okay? Ngayon, ito yung kailangan. Ang next question is papaano i-allocate. Yung papaano i-allocate is transparent also and scientific because that is based on your percentage of production for the past 3 years. Diba? So, yung percentage of production mo, lininis lang ni Secretary Laurel yun kasi dati, kahit private port mo binababa, binibilang. Ang problema sa private port, wala namang nagbabantay. Hindi katulad, for example, yung kumpanya ng pamilya ko, ano yan sa government ports. So nagbayad ng buwis, nagbayad ng fees. So your record of unloading for the past 3 years is transparent. Walang lokohan doon. Walang dayaan doon sa record na yun. Kasi binayaran ng buwis, binayaran ng fees. Lahat at dumaan sa government port yun. So walang ano doon. At alam nyo, hindi naman namin main business yan. Ang mas mabuti pa nga sa industriya kung walang importation. Kung bukas ipagbawal yung importation, mas gusto namin yan. Hindi namin gusto yung importation. Di ba?
Hindi namin gusto yung importation. Kailangan lang gawin kasi may season na mababa talaga yung production ng isda. So kailangan gawin yung importation, no? Mahirap naman yung wala sa industriya ang magi-import kasi papatayin niya yung industriya ng pang-isda, 'di ba? Very Kung scientific. Oo. mas marami ngayong issues ang lumalabas pa na inuugnay si Congressman Zaldico. Nandyan tapos ngayon, nala-lifestyle check, yung kanyang mga may jet pa na lumalabas. Wala nga dito sa bansa si Congressman Zaldico, naka-medical leave. Tingin nyo ho, ay ito na yung pagkakataon o dapat na siyang pabalikin dito sa bansa? Or at least man lang may nakuha bang report ang Kamara na talagang official kung ano talaga yung kanyang medical status at talagang hindi pa siya, to justify, ma-justify ba na hindi pa nga siya dapat umuwi dito sa bansa? Ayun, titignan natin, no? With the new leadership, titignan natin kung ano yung magiging hakbang nila dyan sa bagay niyan. But alam mo, I've heard, alam mo kasi nung lumabas si Sec Laurel nung budget hearing, may mga nagte-text na tsaka mga nagsasabi, hindi lang yan yung sinubukan niyang pasuking negosyo. Ang dami pa niyang gustong pasukin na negosyo na hindi naman sila qualified, pero sinusubukan niyang magmamuwersa ng mga tao sa gobyerno dahil takot yung tao ng gobyerno sa kanya. Because nga, maho-hostage yung budget ng departamento. So, siguro, unti-unti na rin lalabas yung mga yun. So, it was not only flood control pala na gusto niyang, it was not only construction, pati yung hindi niya negosyo, gusto niyang pasukin. So paano mapapauwi, para mabigyan din ng pagkakataon na i-explain ng kanyang sarili? Pag ganyan pong may isang kongresista na nasa labas po ng bansa, paano ba ang rule sa Kamara? Sadly, wala kasi kaming exact rules doon sa ganyan 'di ba? Because if it's a medical leave, it's a medical leave, 'di ba? Siguro dapat lang maging transparent what is the nature of the medical leave and is it necessary for him to get treatment abroad, 'di ba? Kasi is it life-threatening na pag umuwi siya dito ay mangangamba yung buhay niya dahil yung mga eksperto ay nahandun sa ibang lugar. Simple namang simpleng sakit lang at hindi life-threatening, I think the House should compel him to come back. 'Di ba? Kung simpleng sakit lang. So, hindi nga yan. Pero sa sa rules ng House, kunwari, ayan nga, nag-medical leave, medyo may katagalan na rin po kasi. Congressman Toby, magmula nung nagbukas ang 20th Congress, paano niya rin gagawa yung kanyang trabaho bilang kongresista ng kanyang nire-represent. So, pag po ganyan, ay obligado ba kayo, kunwari ikaw, if you go on a medical leave, do you give an update sa Congress na ito ang hindi pa ako makakabalik kasi ganito ang aking sitwasyon? May ganun ba dapat na pagre-report? Doon sa rules namin, walang ganung guidelines. Yun yung walang ganung guidelines doon sa aming rules O sige po, hihintayin natin ang lahat. 3:00 po ba? Anong oras po ba sisimula yung turnover? Ang simula naman ng session namin is always at 3 p.m. So, tingnan natin kung ano yung Ang dalawa lang naman importante dito. Number 1 is a smooth turnover. Number 2 is this is the first step towards reform. Unang hakbang lang, di ba? Huwag naman mainip yung ating mga kababayan. Bigyan naman ng pagkakataon na pakita na magkakaroon ng reforma. Pero at least yung unang hakbang ay nagawa na. Sabi niyo nga po, to follow na lamang kung may change of chairmanship sa mga committee. Because we are very busy doon sa budget, di ba? Hindi naman pa pwedeng guluhin natin yung budget. Magugulo yung budget, hindi pa pwedeng hindi maapektuhan yan At hindi madali yung palit, no? So, kakataon naman kaming talakayin yan, di ba? Pero doon muna tayo sa budget ngayon. Pero kung pag kayo po ba inoffera ng chairmanship sa anumang committee, tatanggapin nyo?
Appropriations, definitely not, because it's I'm not being presumptuous, ha, Cheryl. At sagot lang Yes. ang tanong mo, ha. Appropriations, hindi. Kasi baka sabihin, kaya ako lang ginawa to. Yung iba, sa tingin ko makakatulong naman ako kahit di ako tumanggap ng chairmanship eh. Di ba, ayoko lang talaga mabahiran yung ginawa ko eh, di ba? Ayoko lang na lumabas, ginawa ko dahil may kapalit. So, mukhang hindi. Mukhang hindi. Hindi ko alam kung meron bang committee na kailangan kong tanggapin para patunay na makakatulong. Hindi naman yata eh. So mukhang hindi. Pero yung appropriations, definitely no. Pero kung presumptuous. other than that committee, kung may i-offer man sa inyo, it's something that you're gonna consider. But Pag-iisipan. hindi ko pa napag-isipan, pero parang ang sasabihin ko naturally is ibigay nyo na lang sa iba. Diba? Marami pong salamat sa inyong oras. Ibigay nyo lang sa iba, madami naman congressman dito. Kasi, okay, parang nabubuo na yata yung decision ko. Buti pinaisip mo sa akin yan. Parang hindi ko tatanggapin. Kasi nagawa naman namin itong reforma nang wala akong committee at independent ako, di ba? Siguro hindi naman sa kaming mga independent ang nagsimula na magsabi na dapat magka-reforma. Di ba? I think that is very accurate to say. Kung nagawa naman namin to ng hindi ako tumanggap ng kahit anong committee, kahit membership, magagawa naman namin tumulong kahit hindi. My stand is magagawa ko naman tumulong kahit hindi man ako umaccept ng committee. O sige, hindi na lang ako accept para walang bahid. Para siguradong maliwanag na ginawa ko to dahil gusto ko lang na may performa. Okay, for the record, first time, I've said it. At papanindigan ko rin yan. Hindi ako tatanggap ng kahit anong chairmanship. Marami pong salamat sa inyong oras, Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Magandang tanghali po. Isa si Bacolod City Representative Albi Benitez sa komisyon sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng issue sa anomalya sa flood control projects at budget process. Naging matunog din na ang pangalan niya sa mga pinagpilian na papalit sa House Speaker. Sa puntong ito, makakausap natin Congressman Albi Benitez. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang hapon, magandang tanghali, Cheryl, sa lahat na nakikinig. Kong, si Congressman Boji D na nga daw po ang susunod na House Speaker. Ano po ang reaksyon niyo on this? Tama po yun. No? Lahat ng mga members, mga colleagues ko have signified their interest to support Kong Boji D as the next Speaker. So, okay naman po tayo. Alam po natin is yung previous leadership po natin dito was being questioned because of mga cover-ups na nakikita natin. No? So, this is a good start. Kayo po ay independent. Ngayon po ay sasali na ba kayo sa majority? Susuportahan niyo po ba si Congressman Boji D? Yes, nagkausap kami sandali kanina. At very encouraging naman ang mga naging kwentuhan namin. So, most likely, in all likelihood, I will be voting for him. At ano po, pwede ho bang ibahagi nyo sa amin yung ilan ng detalye na napag-usapan nyo po ni incoming House Speaker Boji D? Well, yung image ng House has been tarnished dahil sa nangyari nga sa mga previous budget. At nung nagkaroon tayo ng investigation, hindi po parang maramdaman na may mga hakbang para hanapin talaga kung ano talaga nangyari. And so the perceived cover-up is now hounding the image of the House. So yun po ang unang dapat niyang bigyan na attention. Paano po ma-cleanse at magbago ang imahe ng Kongreso. Ano po ang tugon niya sa inyo nung ipinaabot niyo po ito sa kanya? Nagtanong lang kung ano po ang magiging boto ko. Sabi ko, I will be voting for you.
And with this, ano po ang inyong tingin nyo aasahan pagdating nga po sa sinasabi nyong cover-up? Kasi nandyan po yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico. Tingin nyo po this time ay talagang maipapatawag at haharap kung ano man po ang kahinatnan or puntahan ng investigasyon kung kinakailangan silang humarap with this new leadership? I'm hopeful na yan po ang magiging ang mangyayari. Kailangan po talaga we don't leave any stones unturned and investigahan kung saan talaga ahantong ang mga mga kailangan na panagutin sa mga nangyayari. Inaasahan ho ba, napag-usapan nyo ba kung magpapalit po ng committee chairmanships, particular na ang Committee on Appropriations? Wala kami napag-usapan na yan. No? So, siguro ngayon, no, itong araw na to, magkakaroon lang ng palitan sa speakership position. Yung mga ibang positions pa na siguro pag-uusapan pa yan. No? Hindi man pwede, kasi ganun kadali ng pagpalitan. Ay, may mga party leaders, may mga members tayo na kailangan kausapin at para magkaroon naman ng consensus kung ano dapat ang magiging hakbang. Kong, if you're offered a committee chairmanship, tatanggapin niyo po ba? Depende pa kung ano ang magiging offer, no? But as of now, I am joining the majority for electing Kong Boji D as the next speaker. Marami pong salamat, Bacolod City Representative Albi Benitez.